Share with you today about the spirit of sonship. Sabihin po nating lahat, sonship. Sa likod, sonship. Yun bang pagiging anak? Yung pagiging anak. Alright? Hindi ka orphan. Ang panalangin ko na ang bawat Kristiyano talaga sa bawat simbahan dapuan ng spirit of sonship. Hindi lang yung espiritu ng alam niyo yung mga bata, mga tao na walang spirit of sonship, yung bang walang mga magulang, mga ilo, mga lumaki silang pinabayaan, they don't have the fathering spirit. Sila po yung lumalaki, sila yung mga nanggugulo dyan sa kalye. Sila yung mga pasaway. And I believe that everyone in the church needs to understand the spirit of sonship. Are you ready for the word? Praise the Lord. Ayan. It is impossible to build a great church without a great people. Basahin po natin lahat, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. It is impossible to build a great church without a team of great people. So ang matatag, ang matayog, ang matibay na iglesia ay binubuo ng mga maaayos na tao. Kaya ang ganda ng message kanina, puro ayusan, di ba? Yung pinakaunang message natin, ayusan sa ating relasyon sa Panginoon. Kanina naman ay pakikipag-ayos sa ating relasyon sa puso, sa bawat isa kung meron man. Amin ba? Because it is impossible to build a church, a great church, without building a team of great people. So, para makita, para mangyari po ito, I believe that, the spirit of sonship is the key. One of the important key to build a great church. Sa Philippians chapter 2, basahin ko po, Tagalogin natin kasi masarap sa Tagalog. Sabi dito, umaasa ako sa Panginoong Jesus na mapapapunta ko riyan si Timoteo sa lalong madaling panahon para masiyahan naman ako kapag naibalita niya ang tungkol sa inyo. Now, bakit ganito ang pagkasulat ni Pablo? Sabi niya, umaasa ako na si Timoteo, ang aking disipulo, mapapapunta ko riyan sa lugar ninyo sa Pilipos. Bakit hindi na lang siya ang pupunta? Bakit si Timothy na lang ang pinapapunta niya? Well, mga kapatid, si Pablo during this time, siya po yung nakakulong na. He wanted to go but he was in prison and he cannot go. Now here's the good thing that I love about Paul. Nung siya po'y nasa kulungan niya, ang puso ng taong ito tumitibok-tibok pa rin para doon sa mga kaluluwa sa bawat iglesia. Grabe. Nasa kulungan ka na. In fact, meron pa siyang sinabi minsan, ilang beses na siyang malunod, di ba? At nung malunod na, ang nasa isip niya, habang yakap-yakap niya yung mga bagay para lang lulutang siya, sa tubig sa dagat, ang nasa isip niya pa rin, yung kapakanan ng iglesia. Bakit ganun si Pablo? Si Pablo kasi merong spirit of sonship. Yung tibok ng puso ng Lord, ganun din ang tibok ng puso ng ating Panginoon. Kaya maging si Pablo, nahawaan, sabihin mo, nang hahawa. Kaya sabi niya, this time, hindi na siya makavisit, hindi na siya makapunta dahil nasa kulungan siya. Ito ang sabi niya, pangarap ko na mapadala ko dyan si Timoteo upang, sabi niya, para masiyahan naman ako kapag naibalita niya ang tungkol sa inyo. In other words, papuntahin ko dyan si Timoteo para makita niya kung ano ang kalagayan niyo at ibabalita niya sa akin ngayon. Wow! Siya lang. Bakit si Timoteo ang pinadala niya? Very kumbaga pag ikaw pinadala ng sulat na ito, nakakaselos.
No, nakakainggit. Bakit? Sa dami na pwede niyang ipadala, ang pinadala si Timoteo. Sabi mo sa kapatid mo, sana ikaw naman sa susunod ipadala. Ha? Di ba kayo naiinggit? Yung laging pinapadala ni pastor, laging pinapadala ni Timoteo, siya. Di ba nakakainggit? Pambira kasi pag ikaw ipadala, panay ka naman reklamo eh. Amen? Panay ka kasi tanggi. Alam niyo yung mga panay tanggi, panay reklamo, hindi makakarating yan sa promised land. Maniwala kayo sa akin. Lahat ng mga mapangreklamo, pinatay ng Diyos doon sa 40 years sa desert na yan. Kaya ang dalangin ko, Panginoon, lahat ng mapangreklamo, bumait na sana. Hallelujah. Masyado namang brutal yung iba sa inyo, parang gusto niyan tapusin, di ba? Siya lang ang kilala ko na, katulad kong nagmamalasakit sa inyo ng totoo. Can you see the heart? Can you see the heart? Ang dami niyang disciple actually, ang dami niyang tinuturuan, ang daming simbahan ang kanyang tinayo, kanyang sinimulan. But, sabi niya, siya lang ang nakitaan kong katulad ko. In other words, I'm looking for someone who has the spirit of sonship. But I found no one except Timothy. O tahimik kayo. Ang iba, bakit daw? Bakit ganun? Kasi din mo ang iba, bakit yung iba hindi pinadala? Kasi ang iba, walang ibang iniisip, kundi ano daw? Ano daw? Ba't parang kinakahiya nyo? Basahin nyo lang naman, hindi naman sinasabing kayo yan. Bakit daw? Ang iba'y walang ibang iniisip, kundi ang sarili nilang kapakanan. At hindi kay Kristo. Yan. Ngunit, alam nyo kung paano pinatunayan ni Timoteo ang kanyang sarili. Para ko siyang tunay na anak sa pagtulong niya sa akin sa pangangaral ng magandang balita. Here's point number 1. Okay? Sons and daughters bear the genetic code of the house. So kayong mga daughters, mga babae, huwag kayong magtampo ha. Sons lang nilagay ko dyan. Wala kasing nakalagay sa Bible, daughters of spirit of daughtership eh. Wala. Pero common yun. Kumbaga, kasama, package na yun. Iisa lang ibig sabihin nun. No? Ang mga anak daw po, bit-bit nila yung genetic code of the house. Sa aming pamilya, alright, lahat ng mga anak ko, yung kapugihan, yung genetic code ng kapugihan, yun lang ang talagang naipamalas ko sa. Yun lang nakuha nila sa akin. Pero yung talent, yung talent nilang kumanta, no? Ako musician din ako, pero yung wife ko kasi magaling talaga siyang kumanta. Tapos matalino din. Tapos maganda din. Hallelujah. Package na lahat. Purihin ang Panginoon. Sa aming pamilya, yung anak ko musician. Yan, si kuya, yan, nagki-keyboard siya. Yung bunso naman namin ngayon, nagda-drums na siya. Maliit, 6 years old, nagda-drums na siya. Yun namang aming babae, basta talented din siya. Ayan, no? So, yung genetic ba? Yung genetic, no? Yung code, nagfo-flow yan eh. So, sons bear the genetic code of the house. Now, tignan niyo yung Philippians chapter 2 verse 20. For I have no man like-minded who will naturally care for your state. You see, even though he is not his natural offspring. Now, alam niyo ba na hindi niya natural na anak, likas na anak itong si Timothy, pero Paul calls Timothy his son. Timothy has the same spirit, the spirit of sonship. So yung genetic code, yung DNA, nagfo-flow yan eh. Yes, he naturally and instinctively cares for the Philippians. Tignan niyo yung si Timothy. Kapareho yung puso niya sa puso ni Pablo.
Si Pablo nagmamalasakit sa mga kaluluwa sa church, ganun din si Timothy, ganun din ang kanyang pagmamalasakit. As a son, he embraces the culture of his father, Paul. Yan po yung spirit of sonship. Sons differ from servant. Anong kaibahan ng mga anak doon sa mga alipin? A servant needs to be told what to do. Diba? Yung mga katulong ba? Kasambahay. Ang sabi daw, ang kaibahan nila, yung mga katulong or alipin, kailangan pang utusan. Pero yung servant son, yung naglilingkod na anak, hindi mo na kailangang utusan yan. Bakit? They know what to do to carry out the plans of the Father without being told. Bakit nila ginagawa yan? Bakit hindi utusan nagla-life group? Bakit hindi utusan nagfa-follow up? Bakit hindi utusan nagde-devotion? Come on! Bakit hindi i-follow up? Nag-church pa rin. Kasi nga may genetic code yan eh. Kung ano yung tatay, kung ano yung mga magulang, nagpo-flow sa kanila yan. If the father has the spirit of sonship, all right, the leader has the spirit of sonship, therefore the follower and the member and the sons and the daughters must have the same spirit. Sabi mo sa katabi mo, you are a carrier of the same spirit. Yeah, and they share the same heart. You see, the book of Hebrews reveals that in the end, Timothy also became a prisoner for Christ, most likely because he was close to Paul. Pati yung kanilang sitwasyon, pari-pariho na. Si Pablo nakulong, pati si Timothy, dumating yung panahon, nakulong din siya. Bakit? Kasi hindi niya kaya na nagpipreach ang kanyang leader, nakulong, siya din titigil. No, if you have the same genetic code, you will do the same. You see, Timothy's great usefulness was that he was prepared to do anything. Sabi mo sa katabi mo, I am prepared to do anything. Tapos sabi dito, go anywhere. Be a servant or leader, anything at all to fulfill the vision God has required Paul to accomplish. Kahit anong ipapagawa ni Pablo sa kanya, walang karikla-reklamo. Minsan nga si Timothy, sinulatan niya nung nandun siya sa Efesos eh. Grabe, minamaliit si Timoteo doon. Kaya nagsulat doon si Pablo, do not overlook yourself. Do not think yourself that you are unworthy. Alright? Huwag mong hayaan na maliitin ka. Mag-aral kang mabuti. Pero, ang hirap ng church na yon. Ganun yung mga tao sa simbahan yun, pero pinadala pa rin siya ni Pablo. Pero yung tao, kahit tinahirap na, hindi nagrereklamo. The same spirit. And that's the spirit of sonship. You see, in most cases, all right, even when people are born again under our ministry, okay? Pastora Sharon, tama ba ito? No? May mga pastor dito, no? Kahit yung tao na yan, na born again yan sa ministry mo or na born again yan sa life group mo, ikaw mismo ginamit ng Panginoon para makilala niya ang Lord. But, ang sabi dito, that is still no guarantee that they will become sons and daughters of the house. Hindi garantiya yan. Porkit ikaw ginamit ng Lord, it greatly increases the likelihood. May chance, mataas ang chance, but it isn't the only element of a genetic code. Kaya magtaka kayo, bakit ka iniwan? Siyempre, they don't possess the spirit of sonship. Natural lang yan. Amen? Now, sonship is a two-way street. First, we adopt a child. Second, the child must adopt us also. Ang sonship, dalawang paraan daw yan. Yakapin mo, tanggapin mo, i-adapt mo siya, pero siya din na in-adapt mo, i-adapt ka din. Para mag-work siyang pareho. Amen? Hindi mag-work yun. Halimbawa, no, yayakapin ka ng pastor o ng leader mo bilang ikaw, bilang anak, pero ikaw hindi mo siya yakap, tanggap bilang pastor mo o kaya leader mo. It doesn't really work.
So it has to be a two-way street. We will only truly become sons and daughters by totally embracing all of the spirit and culture of the house. Amen. Not unless nayakapin mo kung ano ang kultura ng simbahan, kung ano ang kultura ng leader, ng leadership, hindi ka magiging anak. You can always be a member of the church. You can be a member of the life group. You can be called the attender. You can be called disciple or whatever name, title do you want to be. But you can never be a sons and daughters hanggat hindi natin yakapin yung kultura ng simbahan. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Now, bakit si Lot and si Abraham nag-separate? Bakit naghiwalay si Abraham at saka si Lot? Now, kung titignan natin mabuti, si Lot at saka si Abraham, matagal na, taong-taon nang magkasama. Pero itong si Lot, itong sinasamahan niyang si Abraham, magiging father of nations, of many nations. Hindi niya na-identify yun. Hindi niya na-recognize yun. Or na-recognize niya man, binabaliwala. What happened to Lot was that he lived with Abraham for how many years? Matagal na siyang magkasama, but he did not obtain the spirit of sonship. To prove to you na si Lot, walang spirit of sonship, pagdating ng sila po, ang kanilang mga tauhan, masikip na ang lugar, nag-away-away na. Oy, area namin to. Sabi nung isa, oy, area namin to. Dito kami magpapainom ng mga hayop. Ayan, no? Nag-away-away sila sa kanilang mga kahayupan. Oh. Kasi hayop daw, tsaka hayop. So mga kahayupan nila. Nag-aaway-away sila. Alam nyo po, nung mag-away na sila, anong ginawa ni Lot? Imbes na makipag-ayos siya, maliit lang naman yung problema eh. Actually, ang ganda ng problema, dati, wala silang inaalagaan. Ngayon, sumobra yung inaalagaan, maganda yung problema, tama? Grabe, pero pinili pa talaga ni Lot. Sabi niya, sa Genesis chapter 13 verse 11, anong sabi ni Abraham? Uy, wag na lang tayong mag-away para dyan. Blessing naman yan eh. Pero anong sabi ni Lot? Lot chose for himself. Ang tao na walang spirit of sonship, walang ibang importante sa buhay nila kundi yung word na himself. Yan yun. Kaya merong break up, kaya merong paghihiwalayan, merong paghahati-hati ng simbahan kasi yung isa makasarili. Yung tanhanan hindi lalago, hindi uunlad talaga yung pamilya eh. Kapag isa dyan makasarili. So, that's the problem with Lot. Natignan pa natin, Lot was selfish. Alright? Makasarili. Ano pa? Walang utang na loob. Sabihin mo sa katabi mo, malayong-malayo si Lot sa'yo. Walang utang na loob. Grabe pare, oh. Nung sinama ni Abraham, walang-wala yung tao. Isa kakasama ni Abraham, naambunan, nabiyayaan, nabigyan ng mga property, umunlad yung tao. Kakasama sa lingkod ng Diyos. Natuto, umunlad, nagkaroon ng wisdom, nagkaroon ng idea, pinagpipre. Walang utang na loob. O masenso lang, anong ginawa? I chose this place for myself. Nawa, mas pinili ang mundo kisa makipag-sundo. Kaliit lang ng isyo. What else? Compromiser. Pagdating niya doon sa Sodom and Gomorrah, kung anong pamumuhay sa Sodom and Gomorrah, ganun na rin kanyang pamumuhay. Nag-compromise. Alam niyo yung pinakamabilis mag-compromise? Yun yung mga walang spirit of sonship. Yeah.
That's the mark. Lacking credibility and authority with his own family. Di mo siya nirerespeto. Nung pong pinaalis na sila ng anghel, yung araw mismo na pinaalis na sila ng anghel, ang sabi ng Bible, kinausap daw niya yung kanyang mga son-in-law. Kasi yung mga anak niya talaga, meron naman talagang mga maaasawa sana. Sabi niya, sumama na kayo sa akin, susunugin to. Alam mo, ang sabi ng Bible, pinagtatawanan lang daw siya ng kanyang mga son-in-law. Ang tao na walang spirit of sonship, walang paninindigan, kung kaya walang credibility sa kanyang pamilya. Naintindihan ko yung katahimikan ninyo. What else? Ang walang spirit of sonship, a wife reluctant to leave Sodom. Kapag ang tao walang spirit of sonship, mas mahalaga sa kanya yung kamunduhan. Reluctant siya, hindi niya mapag-iwan-iwanan yung mundo eh. Hindi siya tuluyang hindi niya kayang iwanan. And that's the spirit of a Christian that has no spirit of sonship. What else? Always needing rescuing. Totoo ba? Si Lot, pag walang spirit of sonship, laging defeated yan. Laging nakakapture yan ng mga kaaway. Laging nire-rescue. Maya-maya konti, bibisitahan. O kaya kayo kung lagi kayong binibisitahan, matuto na kayo, binibisitahan pa naman ako. Na hindi naman sa lahat ng panahon. Pero you see, as you can see, the life of Lot, laging nire-rescue. Because he doesn't possess the spirit of sonship. Now, even though for years Lot traveled with Abraham, he never caught the spirit of sonship. Ilang taon siyang kasama si Abraham, pero hindi niya nahuli yung spirit of sonship. Naambunan na siya ng pagpapala, naambunan na siya lahat ng mga material na bagay. Isang bagay ang hindi nakuha niya, yung spirit of sonship. Dapat yan yung pag-igihan natin. Amen pa ba? Instead, Abraham's 318 servants possessed the spirit of sonship. Siya pamangkin ni Abraham, hindi siya alipin, pero hindi nakakuha sa spirit of sonship eh. Pero yung 300 servants ni Abraham, tinrain niya, nakikipagbakbakan, he fought along with Abraham. Handang mamatay para kay Abraham. Ito yung mga kailangan natin sa simbahan. Amen. Kapain mo daw yung katabi mo, kung gising pa ba yan, sabihin mo, kailangan ka sa church. Hallelujah! Yung mga tulad mo, yung kailangan sa church. Amen. Praise the Lord. Number 2, sons serve the vision of the house. Hindi lang na meron silang genetic code, hindi lang bit-bit nila yung spirit or genetic code ng isang tatay o ng tahanan, ang mga anak din daw po ay naglilingkod sa vision of the house. Every house has a vision. Every church has a vision. Ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 22, but you know that Timothy has proved, in other words, he served the vision, because as a son with his father, he has served with me in the work of the gospel. He served the vision of the house. You see, our worth is proven in serving the work of the vision as sons. Bakit ganun na lang yung worth? Bakit ganun na lang pinapahalagan, ganun na lang ka-valuable para kay Pablo si Timothy? Alam mo, kapag ang tao may ambag sa buhay mo, mahalaga sa'yo. Amen? Amen? At dito sa church, nasusukat ang value. Bilang isang Kristiyano, nasusukat ang ating halaga sa bawat iglesia kung ang bawat isa sa atin ay nagsiserve doon sa pangitain ng ating simbahan. Alam nyo, namatayan po kami ng leader. Si Brother Rod, no? Nandito yung, na-bless ako, nandito yung kanyang pamilya, no? May bahay. Hindi ko na sila in-expect na darating ngayon kasi isang linggo kami na talagang puyat-puyat, ganyan, ano? But sabi ko nga kay Pastora, abang nagbabiyahe kami, sabi parang ngayon lang tayo namatayan ng church member talaga na yung talagang masasabi nating solid na church member talaga. Lalo-lalo na yung part sa leadership ba. I mean, marami na rin namatay, pero yung part siya sa leadership, no, ngayon lang. Sabi ko, nakakapanghinayang yung ganun kasi
Yung namatay naming leader, kahit hirap na siya sa kanyang kalagayan, mga ganitong gawain, hindi niya pinalalagpas yan. Oo. Kahit saan, sabi ko, nakakapanghinayang yung ganun. Yun bang alam mo na yung tao na yan, nagsiserve ng kanyang purpose, especially doon sa vision ng simbahan, sa vision. Yes! The vision that God has put on every church is tapos ginagawa. Makikita mo, mararamdaman mo, nagsiserve talaga, hindi nagpapabaya sa gawain ng Panginoon. Nakakapanghinayang yung ganun. Kaya nga ganun na lang yung pag-value. Dito sa church natin, valuable ang bawat isa. Amen. Nga lang, merong konting favoritism kahit sa simbahan kayo magpunta. May konting favoritism kung sino talaga yung laging nandyan nagsiserve talaga. Yan yung talagang, sa totoo lang, kahit si Pablo, talagang napapansin talaga yung ganun. So, our desire is not just to become attender of the church, but to become the worker of the church who work for the vision of the church. Amen? So, serving develops character. Ang maganda sa pagsiserve pala, nagde-develop siya ng character. Kaya bumabait ka, gumaganda, pumupogi. So, a son interprets a father's dream and then makes it happen. Ang servant, bigyan mo ng trabaho, pag wala ka, hindi gagalaw yan. Pero ang tunay na anak, he can interpret the dream, the vision of the leader, and then he will make it happen. Sabi mo sa katabi mo, yan ang gusto ko sa'yo. Make things happen. Amen ba? Yun bang kasarap ng ganito, yung may life group kayo, no? Nga lang nakalimutan mo ba? Hindi ka nakapag-instruct. May life group kayo, yung kasama mo sa life group, automatic na kagad, advance ba mag-isip? Magdala na akong pamerienda. Yung isa naman, akong bahala sa soft drinks. Hallelujah! Akong bahala sa ganito, akong bahala sa ganyan. Grabe ang sarap ng ganun, di ba? Yes, minsan sa discipleship, sa totoo lang talaga, hindi lahat sa Kapampangan taob. Dili sa tanang panahon taob. Napoy usahay hunas. Di ba? Usahay hunas sa tong bulsa. Di ba? Sa discipleship, sa life group, minsan talagang nauubusan ka din Pero masarap kapag ka nakakaramdam, may discernment yung disciple mo. Sasabihin bigla ng disciple sa'yo, leader, sa ano tayo ngayon Sa Starbucks tayo ilang kape ba gusto mo? Sagot ko ngayon! Yung mga tipong ganyan. Tapos yung mapapa-atras na sana yung life group kasi baka mamaya pag hindi dalhin sa McDo, hindi mag-a-attend. Tapos biglang nag-text yung life group, akong bahala ngayon. Ay, siguro kasarap maglingkod sa Panginoon pagka ganyan. Hallelujah! Sa totoo lang mga kapatid, yan yung katulad ni Timothy, sabi ni Pablo, pinagmamalaki ko. Wala siyang katulad. Grabe, kinikilabutan ako. Now, number 3, sons share pride in their house. So, hindi lang ang mga anak naggumagawa, tumatakbo sa pangitain, sila man din po ay pride or proud sa kanilang tahanan, sa kanilang church. Tayo po dito ay binubuo ng mga ilang simbahan, yung ibang church di ko na in-invite So, mga kapatid, tingnan niyo to Ang sabi, ang anak dapat proud siya sa kanyang tahanan. Alam niyo yung aming bahay, pag pumunta kayo sa bahay, pero sana wag na po. Kasi hindi na talaga mukhang bahay yung aming bahay. Si Pastora kasi may online store kasi siya, may mga tinitinda siya, ganyan. Pagpasok mo ganun, parang talipapa kami. Ayan, so, pero alam niyo yung mga anak ko, hallelujah, nagdadala ng mga kaklase, mga barkada, mga kaibigan. Sabi ko, Panginoon, ano ba to? Ayan, no? Ang sikip-sikip na. Tapos yung aming kapitbahay pa, may kapitbahay pa kaming bata, no? Ang pangalan niya si Tasha. Doon pa tumatambay yung batang yun. Ganun, sakto na lang makadaan kami. Pero talagang grabe doon pa talaga. Alam nyo, kapag ang anak, ang totoong anak, kahit gaano pa kapangit yung tahanan ninyo, you are proud of your house. Amen ba? Ang sabi, ang mga apo ay putong ng katandaan, ang karangalan ng mga anak ay ang kanilang mga magulang. Sabi nung anak ko kagad, pag may dala yung anak ko, sabi, mag-bless ka sa tatay ko, pastor yan. Nag-bless Alam lahat doon, pastor ako Kasi pinapakilala, mag-bless ka, tatay ko, pastor yan
Mama ko, pastora din yan. Ano? So, ang mga anak daw po, karangalan nila, kanilang mga magulang. So, sa context naman ng church, karangalan ng mga miyembro ng simbahan ay yung kanilang mga spiritual leaders. Diba? Yung pagdating sa simbahan, nahanapin ka agad yung pastor, yung leader nila, uy, na-miss kita, diba? Hindi yung pagdating mo sa simbahan, hindi alam ng pastor, umalis ka, hindi rin alam ng pastor. Grabe ka, para kang invisible. Ha? Grabing spirit of invisibility yung, ha? Yung pagdating mo, yung tahimik ka lang, parang walang nakakaalam, tapos magtatanungan, dumating ba si ano? Kailangan bang tawagin siya, ay Marian, sinong absent ngayon? Si Marian naghahanap ng absent eh. Absent siya ngayon, di ba? Lista nyo. Ang bihira. Kailangan mo pang itanong kung sinong absent. Ba't wala si ano, wala si kanyan? Di, nandyan po kanina. Di ko maramdaman. Grabe naman. We should be proud of our house. The joy of the kids, of the children, is to see their parents. Di ba coming from the school, pagod na pagod sa eskwela yan. Pag ang daming activity, pagdating sa bahay, yayakap ka agad sa tatay, sa nanay, ganun ka agad. That's the nature of the house. Amen? The way we see our church deeply affects levels of growth. Kung ano ang tingin mo sa simbahan mo, it affects the church growth. If we are embarrassed about our church, we won't bring anyone along. Tama? Tama ba? Kapag kinakahiya natin ang ating simbahan, no, ayaw nating magdala. So, the leader's mission as a pastor, as a life guide, as a leaders of the church, as a leaders of the house, our mission is to ensure that these people feel great about their church. It means excellence. Kaya kahit sa napaka-limited lang na budget na nalilikom ng simbahan, sinisikap ng mga pastor talaga at mga pastora na mapaayos, mapaganda man lang ang simbahan so that the children or the sons and daughters of the church will be proud of their house. You see? So it means excellence. It means caring for people extraordinarily well. Dito sa church natin, lagi kong binabayo sa mga leaders ito. Walang pinaka-importante, hindi yung music, hindi yung instrument, hindi yan ang pinaka-importante. Ang pinaka-importante, dumating ka ng maaga and then talk with people, bond with people, share your life with people because we are all about people. Amen. Amen. Ha? So, pinaka-importante sa ating tao, it means worship that creates a sense of awe. Of course, ginagandahan din natin yung ating praise and worship. Ini-encourage din natin sila kasi parang panay na lang planet breaker. Planet breaker, yung tugtog, planet breaker. Kailan kaya maging planet shaker? Amen? So, inaayos din natin yan. And then preaching that leaves people excited with inspiration. Kami sobrang blessed namin. Ako may mentor may mentor kami. Tinuturuan kami na mapaayos talaga yung preaching. So that, kayo din na nakaupo dyan, nakikinig, babalik pa kayo. Ha? Yun bang mga speaker ba natin kanina, masarap ang balikan, di ba? Ay, pagkaganyan yung mga speaker natin yung katindi, ang sarap bumalik. Pastor, pwede bang next week ulit? Pwede, pero wala kami. Kayo na muna. Alright? So, the organization is dramatic. Ayos ba? Kahit pa paano, yung pinaka-peak ng pagiging organized natin, gawin natin. Alright? Be organized, ayusin natin. Kahit ganyan lang simbahan, kahit maliit lang simbahan natin, merong inuman ng tubig, merong CR, kahit pa paano, meron naman eh. Diba? Basta't maibigay natin yung ating the best, just to make sure that the children of the house will be proud of the church. Alright? And then the hospitality is 5-star plus. Grabe. Yung hospitality team, yung kumakamay dyan, grabe. Ang simula ng gawain, alas 9, dumating 9:30. Praise the Lord. Hallelujah. Dapat po sa mga yan, i-hospitalize na. Yan, no? So, kinakailangan pagka
hospital team talaga or 5-star team sa amin. We call it 5-star team, no? Agahan natin, no? Pag Sunday, meron po kami diyang pakape, patinapay. Pwede po kayo dumaan dito, Pastora Sharon, may kapihan po dito, tsaka tinapay. No? Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ayan, so we make sure na yung mga maagang dumating, nakakapagkapi sila, and then nakapagkwentuhan doon sa mga bisita. Ayan po. So, yeah. Okay, so number 3, sons accept discipline in their home. May mga anak ba dito? Ito ang maganda sa anak. Kahit paluin mo, maya-maya konti, tay, nay, papa, mama, walang magbabago sa puso. Amen? Amen. Pero kapag walang spirit of sonship, pagalitan mo, hindi mo na makikita yan. Hanggang sa pagbabalik ni Lord. Grabe, no? Grabe yung mga yan. Di mo na makikita. Bakit? Na-offend. Di yung sinabi ni Pastora Sharon kanina. Tingnan nyo ito, basahin natin. Hebrews chapter 12 verse 5 hanggang 14. Nalimutan ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Look at the context. It's about sonship. Alright? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag tinutuwid ka ng Panginoon. Huwag mo daw i-ignore. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinaparusahan or dinidisiplina. Okay? Sapagkat pinaparusahan or dinidisiplina ng Panginoon ang mga mahal niya. So kung ikaw dinidisiplina ng leader mo, ng life guide mo, kinakausap ka, mali yan, kinokorek ka, ibig sabihin mahal ka nung tao. At pinapalo ang itinuturi niyang anak. Accountability, alright? Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Meron bang anak na hindi itinutuwid? Meron. Tawag sa mga yan, orphan. They don't, may mga tatay pero layas kasi ayaw nilang magpakorek. They are orphans. Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga orphans. Kapag daw ang leader ninyo, hindi kayo ikokorek, hindi kayo itutuwid, ibig sabihin, you are not son or daughter. You are an orphan. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. A true, basahin natin lahat. 1, 2, 3, go. A true son receives correction with a teachable attitude, and it forms a character in us like nothing else can. Ang disiplina daw nagpapabuti. Alright? O, isa pa. 1, 2, 3, go. The spirit of sonship welcomes correction. Kapain mo yung katabi mo, I love correction. I love correction. Praise the Lord. Ito, pang-apat, matatapos na tayo. Sons give birth to sons. Yung mga anak daw, nanganganak din ng katulad nila. Okay? Whatever we are is what will reproduce because our attitude is contagious. Ang atin daw kaugalian ng hahawa. Kaya kung ikaw mabait, ikaw daw ay makakapag-reproduce din ng mabait. Kapag ikaw ay committed, ikaw din ay makakapag-reproduce ng committed. People with the spirit of sonship cause others to have the same. Yung tao daw na merong spirit of sonship magpuproduce ng kaparehon niya. You will know the tree simply by its fruit. Hindi mo na kailangang hukayin pa yung pinakailalim ng ugat. Anong puno kaya to? Tayin mong mamunga. You will know the tree by its own fruit. Okay? This is why Paul trusted Timothy extensively and he wanted others to get the spirit that Timothy
Lahat. Yan ang pangarap ni Pablo, na lahat makakuha, makasalo din sa espiritong nasalo ni Timothy. Finally, mga kapatid, sons honor their fathers. Yung mga anak, yung mga church members, yung mga life guide members, sila daw po, they honor their fathers. They respect them. Kahit sa ating mga tahanan, we honor our fathers and mothers. Anong sabi ng Bible? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa. The only commandment in the Bible na merong promise sa paghaba ng buhay. Ako ha? Kung gusto nyong humaba ang buhay, igalang ang iyong mga magulang. Amen? Praise God. Now, I want you to reflect on the story of Elisha. Sabi, one day Elisha went on to Shunem. Si Elisha, kasama niya yung assistant niya. And a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. May babae, sa tuwing pumupunta siya sa Shunem, alright, sa bayan ng Shunem, may babae doon, lagi siyang tinatawag, prophet, man of God, tsaka yung alalay mo, dito muna kayo, kain. Yan ang ginagawa niya, nag-aabang ng man of God. Tapos, dito ka, kain, nanong burime, ha? Soft drinks, ha? Coke, nano? Ano? Diba? Anong gusto mo? Pinapakain siyang ganyan, ano? Tapos, whenever he came by, he stopped there to eat. Ito namang mga man of God, kamay lang yung kailangan niya. Kakain din niya. Kahit anong bahog mo dyan Diba? Kahit anong ilapag mo dyan lalapain ng mga lingkod ng Diyos yan. Yung iba nga doon yung mga walang bituka Kain lang ng kain, diba? She said to her husband, ito kakabalik-balik ng lingkod ng Diyos, na-identify niya yung mga lingkod ng Panginoon. Tapos kinausap niya yung asawa niya. Sabi niya, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Siya, hindi ordinaryong tao to. Lingkod ng Panginoon to. Nga lang kawawa kasi naglalakad lang silang ganyan. Tapos, etong sabi niya, nagdesisyon sila, no? Sabi niya, let's make a small room on the roof. Doon sa third floor, gawa natin siyang kwarto, and put it in a bed and a table. And a chair and a lamp for him. Then, he can stay there whenever he comes to us. Nakita niya, padaan-daan, naglalakad dyan yung lingkod ng Panginoon. So, walang bahay Kawawa naman. Tapos pagdating dito, kumakain talaga, gutom talaga, naglalakad lang ng ganun. Tapos wala siyang wala siyang lodging house ba? Wala siyang mapagpahinga. Sabi niya, gawan nga natin siya ng kwarto. Lagyan natin siyang higaan, lahat ng gamit niya. Para pag dumaan siya dito, meron siyang pagpapahingahan. Pastora Sharon, sana all. Diba? Yung bawat membro mo kapahingahan, yan ang ibig sabihin yan Ha? Parang wala akong kausap Ang sarap diba kapag ang life group member mo, pagdating mo dun, Pastor, pahinga ka muna. Pastor, merienda. Pastor. Masarap, di ba? Alam nyo bang ang babae problematic? Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Ang babae problematic? Matagal na silang mag-asawa, wala silang anak. Pero, pag meron kang spirit of sonship, you will learn how to honor and recognize the man of God. Pinapahalagahan. Kaya ko nasabi yan because I also have a pastor. Actually, yung pastor ko, hindi ko siya yung pastor na kinagisnan talaga. But every time na magkikita kami ng mentor namin, I would make sure to serve him well. Yan, no? So, ngayon,
Sabi sa verse 10, let us make a small room on the roof and put it in it, the bed and table and chair and lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us. But, tingnan nyo to ha, the woman became pregnant and the next year about that same time, she gave birth to a son. Tingnan nyo itong mabuti mga kapatid. Yung mga merong spirit of sonship na nagpapahalaga sa kanilang mga leaders, mga man of God, mga prophet, sila po ay nire-reward ng Panginoon. Hindi siya nanghingi ng anak, pero binigyan siya ng anak. Hindi siya nagdemand. Yung kanyang pagtanim ng kwarto, pagtanim ng kama, pagtanim na lahat ng kanyang ginagawang paglilingkod sa Diyos ay purely paglilingkod sa Panginoon because they are the holy men of God. They simply, hindi sila nagbibigay ng ganun dahil, Pastor, pag-pray mo, mga ganun kaagad, Pastor, pag-pray mo ko na ganito, ganyan. Wala siyang hinihinging kapalit. Ang sa kanya lang ay mapaglingkuran niya ang lingkod ng Panginoon. You see, but the woman became pregnant and the next year, about the same time, she gave birth to a son, just as Elisha had told her. Hallelujah. Mga kapatid, the Shunammite woman has the spirit of sonship. You see, she acknowledges and recognizes the men of God, the holy men of God. And she provides food for the men of God. She built a room and a table and a chair and a lamp for the men of God. In other words, he served and he honored the men of God. Mga kapatid, ang ating mga leader, now I'm not speaking because I am a pastor. When I started the ministry, I do everything. Sanay na po ako sa paglilingkod, sanay na po ako sa hindi nire-recognize. Nasanay din po ako na meron ding nagre-recognize, meron din nagre-respect. And I thank you for those people. But my point this morning is what I'm trying to say this because most sa nandito ngayon, mga life guide yan, mga Bible study leader. Okay? And in the near future, kayo man din po ay magiging lingkod din ng Panginoon. Kayo din po ay magla-life guide. Kapag, ano itong sabi kanina? Ang disciple daw na merong spirit of sonship, nagre-reproduce siya ng pareho niyang uri. Kaya kapag po tayo sa ating mga life group, sa ating ministry, naging blessing po tayo sa ating mga leaders. One day, we will receive or we will have the same disciples like Timothy. Amen ba, mga kapatid? Ha? Now, before I close, are you a son or an orphan? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin ngayong umaga. And I'm so blessed to be a pastor of this church. Malapit nang lumabas yung ating building permit, no? Konti na lang. Makakapagsimula na tayo. And I'm so blessed that, we have people here in this church who really supported the vision of the church, the goal and the plans of the church. And I'm so thankful to the Lord about that. Napasyal din ako sa church nila Pastora Sharon. Nakita ko, wow, grabe, nakapagpatayo sila ng church. Ganda na rin ang church nila. Tapos nakita ko yung mga leader niya, nandun, grabe, very supportive din. Sabi ko, gusto ko makabanding yung mga ganitong klaseng tao, yung pare-pareho tayo ng spirit. Yung walang halong kayabangan, walang kabuladasan, walang kayupan. Yung mga ganun ba? Yung mga Lot dapat pinapatay eh. Mga ganyan. So, you see, my heart, hindi pa naman ako ganun katanda, no? Pero medyo maaga lang akong pinakita ng Lord ba na very futuristics. Ngayon may mga outreaches na tayo. Nakita ko yung mga nagli-lead ng outreach natin. Sabi ko, tingnan mo tong mga to. Very supportive sa akin to nung magsimula. Ayan yung mga yan, taga-bit-bit ng mga gamit sa simbahan, naglalakad papuntang simbahan. Ngayon nag-outreach kami, yung iban sa kanila, pinapadala ko, doon kayo, ganyan. Nakita ko rin, marami ding sumusuporta.
spirit of sonship begets spirit of sonship. Ngayon pong umaga, gusto ko pong manalangin. Kung sakali man may mga area pa sa buhay natin na hindi pa talaga ganun ka sold out sa spirit of sonship. No? Alam niyo ba nung una akong nagtrabaho, first job ko yung formal job ko talaga. Unang sweldo ko, umuwi ako sa amin kasi nagtrabaho ako 3 hours away from our home. Unang uwi ko, no? Ang nasa heart ko talaga, no? Bumili ng gasol. Kasi yung aming lutuan, ganun yung kahoy. Ganyan. Sabi ko, naawa ko kay mama. Ganun yung nilulutuan niya. Hanggang sa nagtapos ako sa pag-aaral, ganun yung pinaglulutuan. Naawa ko, sabi ko, unang sweldo ko, bili ko siya ng gasol. Yan, no? Tapos, yung kapatid ko naman, Sister Maya, yung sweldo niya, bumili din siya, nagpakabit siya ng kuryente sa bahay namin kasi lampara. Ako sabi ko, ang tunay na anak na merong spirit of sonship, maging sa kanilang finances, lumilitaw pa rin yung spirit of sonship. Uunahin pa rin talaga ang tahanan. Uunahin pa rin talaga. Amen. Yung ating mga tithes, yung ating offering, no? Para kay Lord talaga yan. May nakalaan na yan. Minsan, sa part na yan, medyo kulang tayo. Well, meron pang ibang part sa atin, yung ating sa offenses, sa ating commitment, may mga ganyan pa. Minsan commitment natin, lulubog, lilitaw, minsan. Diba? But let us pray that this morning, lahat yan ay ayusin ng Panginoon. And we will receive the spirit of sonship from the Lord. Amen? Pwede ba tayong lahat? Taas ang kamay sa Panginoon. Hallelujah. Lord, we want to receive the spirit of sonship. Just like we don't want to receive the spirit of Lot, but we want to receive the spirit of Timothy. The spirit of your disciples like Peter, like John the Beloved, like Matthew. Silang lahat namatay sila. Ibinuhos nilang kanilang buhay para sa iyo dahil ibinuhos mo rin ang iyong buhay para sa kanila at para sa amin. Lord, salamat po sa umagang ito, nawa ang mensaheng ito ay magkokorek sa amin. And Lord, after this message, after this conference, Lord, mas lalong titindi ang aming mga commitment sa aming mga life group. Lalo namin susuportahan ng aming church. Higit sa lahat, Panginoon, lalo namin susuportahan ng aming mga leaders sa church na ito. Ang aming mga life guide, Panginoon, hindi namin sila pababayaan, Panginoong Diyos. Lord, nandiyan kami, inilagay mo kami sa life group na ito, inilagay mo kami sa church na ito upang magiging katuwang, hindi magiging pabigat sa aming mga leaders, O God. Make us a blessing. And just like Paul, Lord God, isang araw, sasabihin namin, ipagmayabang namin, Panginoon, Lord, sa aming mga members, at Lord, isang araw din ipagmayabang sa aming mga leaders na kami ay katulad sa kanilang mga puso. Ang sarap, Panginoon, na marinig namin na ipagmalabang kami, Lord, at ipagmayabang namin ang aming mga disipulo na itong mga leaders na ito, itong mga members na ito, they have the same heart like me. They have the spirit of sonship. Salamat, Panginoon, maging sa aming commitment, sa aming finances, Lord, sa aming devotional life, Lord, makikita, Panginoong Diyos, sa aming mga ministry na ginagampanan sa bawat simbahan, magiging tapat kami, Panginoon. Hindi kami magrereklamo, magiging obedient kami, just like Timothy. And Lord, thank you so much. Until now, naging inspirasyon sa amin ang buhay ni Timothy. We thank you, Lord, and we bless you. In Jesus' mighty name, amen and amen.